Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karib natin breaking news. Pinagtatakpan na, nako po, House Speaker at BBM. Timbog na sa buy scam, nako. Vice President Sara Giniba sa buwatan. Yan mga kababayan patungkol po yan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, palike naman po ng video ito at pasubscribe na rin po. Maraming salamat po at eto na, simulan na natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, ako, eto, may share po ako sa inyo yung sinasabi ko kaninang pinagtatakpan na. Kasi mukhang gumagawa sila. Gumagawa po sila ng mga diversionary strategies, tactics, no? Para malihis, no? Ang atensyon ng taong bayan dyan po sa blank items na yan dyan sa 2025 national budget. Ito po si Speaker Martin Romualdez mga kabayan. Speaker, no? Bullish on foreign investment surge. Nako, may surge pala ang foreign investment. Yun nga lang kung kasali nga ba ang Pilipinas sa pagbulusok, no, ng foreign investment. Kasi sabi niya positive daw no. O Speaker Martin is positive or bullish, no, on foreign investment. Pero teka lang. Mukhang na ano agad siya parang butata rin, no? Agad itong si Speaker Martin Romualdez sapagkat ito po ang naging statement naman ng presidente ng Maharlika Investment Corporation na si President Rafael Consing Jr., no? Sabi niya po rito, tinanong po kasi siya kung did Marcos trips abroad result in Maharlika investment? Sabi niya po mga kababayan, wala pa. Wala pa. Ang sabi po ng Maharlika investment chief, no, na si Rafael Consing Jr. So, binubudol ba tayo ni Speaker Martin Romualdez? Binubudol ba ang taong bayan? Wala pang magti 3 years na po, wala pang investment na pag-investan, no, itong Maharlika Fund natin in foreign investment. Kasi ang buong akala ko talaga mga kababayan, Maharlika Fund Maharlika Fund, di ba? Maharlika Investment Fund is intended for foreign investment. 'Di ba? Kasi yung nila yun eh. Yun po yung pinaalam nila sa taong bayan. Parang yun yung keyword, no? Parang yun yung keyword nila. Pag sinabi mong Maharlika Investment Fund, ay foreign investment 'yan eh, 'di ba? Yun agad yung naiisip natin. Pero pwede pala sa domestic. Pwedeng domestic investment lang siya mga kabayan. We're in. Eto, very first time na nag-invest, no? Ang sabi nga po ng ating mga kababayan, parang niluluto lang tayo sa sariling mantika. Kasi isipin nyo, ito mga kababayan yung balita. Ito, tingnan nyo yan po yung balita. Maharlika Fund makes first, ito yung pinakauna, first investment buys 20% stake, no? In GCP, yung sa kuryente po natin, mga kababayan. Teka lang, kung pag-aaralan mo, mga karibin natin, no, ang NGCP, yung kuryente natin, Meralco something like that, pag-aari po yan ng gobyerno noon. Ibinenta para naging private. And now, kaloko, no? Dating atin, tapos ngayon, bibili ka na lang ng stock sa kanila. Magiging stakeholder ka na lang. Di sana, bilhin nyo na lang buo.
At para maging atin na lang. Diba? Maging atin na lang. Diba? Ano ang take nyo? Pero this is good, no? Kasi, in the very first time, no, nalaman natin na nag-invest na pala ang Maharlika Fund, no? Parang meron na silang napuntahan. And I don't know if this is only a diversionary tactics para makalimutan ng taong bayan yung nangyayaring issue ngayon, di ba? Kasi good news ito eh. Good news ito kung hindi mo talaga iisipin ng mabuti. Ang point ko naman mga kabayan kasi pag-aari ng gobyerno to dati. Tapos ngayon bibili ka na lang ng stocks sa kanila, 'di ba? Para maging shareholder ka. Well, anyway, ano po ang take niyo diyan? Para sa akin kasi parang niluluto tayo sa sarili nating mantika dito, ha. No. Sabi ng iba, no, it is good. Baka sakaling bumaba yung presyo ng kuryente. Sabi ko naman, no. Investment 'yan eh. Investment po 'yan. They have to take profit, no? Kailangan nilang kumuha ng ganansya diyan sa ininvest nila. Isipin nyo hindi po yan parang sige bibiling ko to para sa taong bayan, no? Hindi. Binili nila yan para kumita. At may sabihin na, eto, may nagawa na kami, nag-invest na kami dito. Local company. Diba? Akala ko talaga foreign investment yung target ng ng Maharlika Fund. Dito rin pala ang bagsak sa atin. No, dito rin pala ang bagsak sa atin. You know what? Mga kababayan, ang nangyayari po ngayon, baka ito ay matulad doon sa GSIS, no? 3 kumpanya ang ininvesan, hindi nag-collapse, no? Or let's say it's not hindi mag-collapse, di ba? Continuous lang. Pero ang nangyayari po, parang SSS, GSIS, ginagamit lang yung pera natin, di ba? Para mag-invest sa local companies. Bakit pa kayo nagtatag ng Maharlika Investment Fund kung pwede namang gamitin yung GSIS, di ba? What's the point of making another department or agency na nga dun din yung paggagamitan? Diba? Redundant na po tayo, mga kababayan. No? Paulit-ulit na lang. May SSS, GSIS. Ngayon, Maharlika Investment Fund. Ganun din. Diba? Baka pagdating ng panahon, or sa PhilHealth, diba? Ganun din, di ba? Ini-invest nila yan eh. Baka pagdating ng panahon, mawala ng parang bulayan, Well, anyway, napapahaba tayo mga kababayan, pero at least, di ba? At least malaman man lang ng ating mga kababayan yung mga nangyayari patungkol po dito sa Maharlika Fund, okay? At ito na nga, sabay-sabay sama-sama natin panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos di umano silang mabisto sa kanilang tila katiwalian at korupsyon sa naging BICAM report na talaga namang ikinagagalit ng sambayan ng Pilipino. Talagang wala di umanong kadala-dala si BBM Marcos administration at kakamping. Dahil sa ipinagtatapal at inililihis na naman ang isyu ng walang katapusang ICC na noon pang 2023 ay inaabangan na ng taong bayan. Tila nga ba laban o bawi ang ginagawa ng administrasyon para mapagtakpan ang isyong natuklasan sa BICAM report dahil pati si US President Donald Trump ay parurusahan ang ICC ayon pa sa mga balita na tila nga ba di umano lumalabas na wala na di umanong kwenta. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe
mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapani, inililihis nga ba di umano ng administrasyon ang issue ng BICAM report Correct, na totoo di yan. umano ay maraming blank item na tila kaduda-duda at ito'y labag sa batas. At ngayon, ang walang katapusang ICC na naman ang ipinagtatapat sa issue ng BICAM na noon pang 2023 ay inaabangan na ng taong bayan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Hanggang sa naging pangulo na si Donald Trump sa US na ayon pa sa balita ay parurusahan ni Donald Trump ang ICC. So paano pa di umano magagamit nila PBBM at kakamping ang ICC? Gayon wala naman daw itong kwenta. Ayon pa sa post ni Optic Politics, and I quote, habang lalong lumalalim ang pagkakasangkot ng administrasyong Marcos Romualdez sa krimen, korupsyon at iskandalo, lalong lumalakas ang mga kasinungalingan at pangangampanya ng kanilang mga alagad upang linisin at ipagtanggol sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mas lalong tumataas at lumalakas ang paghahangad ng mga Pilipino ng pamumuno ng isang Duterte na nagtataglay ng pananagutan at matatag na aksyon. End quote. Samantala, Representative Estila Quimbo nagsalita na matapos ang pananahimik nito sa issue ng BICAM report para sa national budget ng Pilipinas sa taong 2025. Ayon pa kay Sasruganda Sasot, and I quote, Estila Quimbo is just shooting herself in the foot. When and where did the filing and the blanks happen? The 2024 bicameral meeting happened on December 11, 2024 from 10 to about 11:30 a.m. The BICAM report with blank items was received by the Bills and Index Services of the House of Representatives at 4:08 p.m. on December 11, 2024, same day. At 3:30 p.m., the Senate started at session same day. At 6:59 p.m., Grace Po introduced the BICAM report to the Senate. See source Senate Journal, December 11. Grace Po is a part of the BICAM meeting. So when exactly was the filing and the blanks happen when the BICAM report with blank items are in HOR at 4:08 p.m.? Ano ba ito? Multiverse of Madness. Nag-time travel si Po. What? At 3 p.m. of Wednesday, December 11, 2024, House session started. So sinong nag-fill in the blank? When and where did it happen? When again, the BICAM report with blank items was received by Bills and Index Services of the House of Representatives at 4:08 p.m. on December 11, 2024, same day. End quote. Kinumpirma ni Quimbo ang mga blanko sa ulat ng BICAM ng budget, ngunit sinabing natukoy na ang pundo. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, magnanakaw na Quimbo ay bagong puppet ni Bangag at Tambaloslos para kurakutin lahat ni Quimbo ang buong kaban ng bayan upang maging milyonaryo siya. Ito mga kabayan, no, bigla ko lang naisip, yung lahat po ng mga nangyayari, no, lahat po ng kanilang binabato doon kay Vice President Sara Duterte noon, nung mga samot-saring investigasyon na ginagawa nila, no, ay parang ngayon na bumabalik na sa kanila. Pero Vice President Sara Duterte, wala naman siyang ginagawa, di ba? Talagang siguro ko, totoo talagang karma. Ito, karma talaga ito sa kanila. Wala namang ginawa si Vice President Sara Duterte. But still, yung balik sa kanila ng ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte, mas matindi pa. Bakit? Walang effort eh. Walang effort si Vice President Sara Duterte para sira naman ang batikusin ng taong bayan. Di ba?
siya at ang hindi pa yumaman sa kaba ng bayan. Hoy Kimbo, hindi ka ba nahihiya o kinikilabutan sa balat mo na ang pinapalamon mo sa mga anak mo kung may anak ka man ay galing sa pagnanakaw? Masarap bang lunukin? Sana mabilaukan ka at matipalok ka sa hindi ka na makatayo pa. Now you're cursed with your thieving. Sino ba sa likod ng issue ng ICC? Sila dapat imbestigahan ng ICC. Dahil pag nakaharap ni President mga yan, tiyak kung gaano sila kabilis na nakarating sa Pilipinas, ganon mas mabilis silang aalis sa Pilipinas. Pabalik sa pinanggagalingan nila. Panay sila hearsay, mga kathang isip na nagkukwentong kotsero, lalo na yung may saltik sa utak. Alam ninyo kung sino? Sabi nga ni Kated, think about it. Boyeng Rimulya, para mo ring sinabi na inutil ka na isang DOJ. Napakabobo nyo. Kumuha ka ng malaking bato at pinukpok mo sa ulo mo. Saan ka nakakakita na ang DOJ Secretary mismo siyang umamin na walang silbi ang administrasyong Marcos Bangag? Pinahiya nyo ang mga sarili nyo dahil sa akala nyo nakapaghiganti kayo kay Tatay Digong. Ang hindi nyo alam, bugok na Rimulya, pinamukha mo kung sa buong mundo na hindi nyo kayang mapatakbo ang bayang Pilipina. Gusto nila nang maiba ang isyu sa BICAM at budget na ginawa nila. Pag di matanggal si BBM at mga senador at congressman at mga pumirma sa BICAM, magiging pang-11 bansa ang Pinas sa mahirap na bansa at babagsak ang gobyerno natin. Lalo tayong maghihirap, kaya kawawa tayo. Lalo na yung mahihirap, magmamahal lalo ang bilihin. Kaya nagkakagulo ang bansa natin ay dahil sa mga namumuno o leader natin na puro pansarili ang iniisip at ginagawa. Makasarili at ang obligasyon sa taong bayan ay hindi nagagampanan. Katulad na lang ng pinupush na charter change sa pamamagitan ng politician initiatives ay people's initiatives pala. Mga flood control project na ipinalalanda ni BBM sa kanyang zona na nabisto pagkatapos ng epekto ng mga bagyo. Nandyan ka na mga ayuda na sinasakyan ng mga politiko, kongreso at senado na magpapapogi sa mga botante at tuloy harap-harapang kuldahin at nakawin ang pera ng bayan. End quote. Ang ating pong bagong appropriations chairman ng Appropriations Committee sa House of Representatives, ang pumalit po rito kay Saldico, umamin po. Umamin na may blanco nga itong ating BICAM. Grabe. Teleserye. Ang dami pong Talagang wala rin naman silang magagawa kung di aminin yan, mga kababayan. Kasi may ebidensya nga po, no? May ebidensya nga po. Ang ayaw lang talagang umamin, no? At tinawag pang sinungaling si former President Duterte ay si PBBM. I don't know. Very defensive, mga kababayan. So, yan. So, expected na po natin na lahat po siguro ng BICAM members ay aamin talaga dyan. Kasi mayroon pong ebidensya. Ngayon, kung magdi-deny sila, edi silang magiging masama sa mata ng taong bayan. Di ba? Kaya ang gagawin nila ngayon, aamin sila, maghuhugas kamay, kung ano mga i-reason nila, no? Na kung bakit naging ganyan, then forget. Ganun na lang ba yun? Ganun na lang ba yun, mga kababayan? Hindi ba sila pwedeng parusahan, no? Sa ginawa nila? Kasi pandarambong po ang ginawa nila, no? Or kung hindi man pagdarambong, hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho ng maayos. Kasi nalulusutan pa rin sila. Diba? Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.